The Killer's Points of View. I love Mira. Mamimiss ko siya. Sobra. Kaya lang kinailangan ko na talaga siyang patayin. Masyado na siyang maraming nalalaman. Isa pa, nagkaroon siya ng relasyon kay Joey. Nagselos tuloy ako. Sayang. Dapat kasi hihintayin ko munang magdalaga ng husto si Mira bago ko siya patayin. Parang bunga lang ng isang puno. Hinihintay munang mahinog bago pitasin. Pero hindi na ako nakapagpigil eh. Nangyari na ang nangyari. Iyan tuloy, hindi na ako masaya. Mabuti na lang at narito pa siya. Ang isa pang bungang pinapahinog ko pa. Pero para sa akin ay hinog na siya. Ayun siya at pinagmamasdan ko. Narito ako ngayon sa lamay ni Mira. Hay, excited na akong patayin siya. Siya ang uunahin ko at isusunod ko ang mga kasama niya. Wala akong ititira sa kanila. Lahat silang nagmamahal kay Mira. Well, mahal ko rin siya katulad ng pagmamahal ko kay Mira. Kaya nga lang, mukhang hindi ko na mapipigilang pumatay. Ang sarap pala, lalo na kapag mahal mo yung taong papatayin mo. Nanginginig ang buong katawan ko. Ngayon ko lang ulit ito naramdaman. Sabik na sabik ako. Parang droga. Nakakaadik. Gusto kong pumatay. Gusto ko nang pumatay. Ngayong gabi, papatay ako. Papatayin ko si Janice. Pero bago yun, pagmamasdan ko muna siya. At ngayon nga natatanong ko siya habang nakaupo sa isang tabi. Walang imik, walang kibo. Mukhang di ko na matatagalan pang tingnan siya. Kapag nagpatuloy ito, baka mawala ako sa aking sarili. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Mamaya, papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Janice Points of View. Paano ko ba ipapaliwanag kay Mami na hindi naman malala ang sakit ko? Hindi lang talaga ako makapagsalita. And I don't know what's happening to me. Kaya na naman labis ang pag-aalala niya dahil 3 days na akong walang boses. To make my short story, narito na kami ngayon sa ospital. Galing kami sa lamay ni Mira. Well, I really hate talagang pumunta sa mga ganitong lugar. Matatakotin kasi ako. Hindi ko nasasabihin kung saang ospital ito. Anyway, alas 8 yun ng gabi nang napilitan si Mami na ipa-confine ako. Nakakainis nga eh. Ayoko nang mag-stay dito. Ikinuha niya ako ng private room kung saan nandito kami ngayon ni Tita Adela. Speaking of Tita Adela, bakit ganun kaya siya makatingin sa akin? Parang ang talim. Kanina pa yun nung nasa lamay pa lang kami. Kakaiba yung titig niya sa akin. Bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwanan si Nana at Tito Roger. Kasama nila si Mang Isko. Bago pa man tumulo ang luha ni Nana, nalasalo na siyang yakap ni Mami. Nana, tatagan mo ang loob mo. Alo ni Mami kay Nana. Lumapit naman si Tito Roger sa kanila. Salamat si Lina. Ito namang si Mami, tila pinamalahan. May something ba? Samantala si Tita Adela naman ay napaismin. Mukhang hurt up yata itong si Tito Roger. Kumalas si Nana mula sa pagkakayakap kay Mami. Tulungan mo kami si Lina. Dahil mo kami sa sinasabi ninyong kapining. Pumipiyok na pakiusap ni Nana. Nagkatinginan na lamang sina Mami at Tita Adela. Mukhang desperado na tala sila na mahuli ang pumatay kay Mira. Well, siguro hindi rin sila pinapatahimik ni Mira katulad ko. Maya-may bumaling muli si Mami kay Nana. Pero sumingit naman si Mang Isko kapag isinama natin sila kay Kapining. Tiyak na hindi yun makakatanggi. Porsigido na rin ito. Sa puntong iyon, humawak na ng mahigpit si Tita Adela sa balikat ni Mami. Ako na lang maiiwan dito para bantayan si Janice. Nababaling naman silang lahat sa akin. Doon lumapit sa akin si Nana at niyakap ako. Oh Janice, are you alright? Alam ko kung gaano ako kamahal ni Nana. Anak na rin ang turang niya sa akin. Tumangulang ako. Hindi ako makapagsalita. According to the doctor kasi, apnea raw ang tawag sa condition ko. Anyways, kailangan ko pa daw dumaan sa iba't ibang test. Ang apnea raw kasi ay may different forms. Possible rin daw kasing laryngitis is dyspnea ang nararanasan ko. Pero huwag naman sanang laryngeal kasi it's a thyroid cancer. Pero wala naman kasi akong nararamdamang pamamaga o sakit sa aking lalamunan. Kahit ang mga doktor ay hindi matukoy kung ano ang nangyayari sa akin. Lumapit din sa akin si Tito Roger at pagkatapos ay hinaplos niya ang ulo ko. Nakikita ko ang labis na lungkot sa mga mata niya. Marahil ay naaayala niya si Mira. Okay, puntahan na natin siya ngayon. Sasamahan ko kayo. Biglang nagsalita si Mami, pero sa akin siya nakatingin. Maya-maya ngayon nagpaalam na silang lahat sa akin, subalit saglit na naiwan si Mami. Janice, babalik agad si Mami ha. Gabi naman at mabilis ang biyahe. Madali akong makakabalik.
Tumangulang ako at yumakap sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na is fine with me. Pero yun nga, hindi naman ako makapagsalita. Alam ko kasi nagpaparamdam na rin sa kanya si Mira. Sa kanila. Kaya desidiso silang magpatulong kay Kapiling para magyan na ng katarungan ng pagkamatay ng kaibigan ko. Pagkatapos nga ay naglakad na palabas ng kwarto si Mami. But before siyang makalabas, huminto muna siya at humarap sa akin. Muli namang sumulpot sina Tito Roger at mais ko sa pinto. Kumaway silang lahat sa akin. Ngumiti ako sa kanila at kumaway din. Napagmasdoan ko ang kanilang mga ngiti. Oh my God, nanlaki ang mga mata ko at natutup ang aking bibig. Nagbago ang anyo ni Mami. Bakit, Janice? May problema ba? Hindi ako makapagsalita. Kinilabutan ako sa aking nakita. Anong meron kay Mami? Umiling na lang ako bilang tugon. Lumapit sa akin si Tita Adela. Okay ka lang ba, Janice? Pinilit ko na lang na magkumari na ayos lang ang lahat. Ngumiti ako kay Tita Adela. Ngumiti rin naman siya sa akin and shit. Ano ba itong mga nakikita ko? Bahagya akong napaatras. Baka sa mga mukha nilang pagtataka dahil sa kakaiba kong ikinikilos. Hindi na lang ako nagpahalata. Kinawayan ko sina Maming Lutin Girls sinitingnan pa sa mukha. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay umalis na sila. Umayos ako ng upo sa kanahiga. Mabuti na lang at narito si Tita Adela. I know naman hindi niya ako pababayaan kahit medyo masama ang kutob. Parang nagbago ang pakiramdam ko sa kanya. Tumalikod ako sa kanya sa aking pagkakahiga. Iniisip ko pa rin yung nakita ko kanina. Kinilabutan pa rin ako. Kanina habang kumakaway sila sa akin at nakangiti, laking pagtataka ko kung bakit tila may iba sa kanilang mga itsura. Bakit ganun ang kanilang mga pinto? Bakit biglang naging kulay itim? Paano ko ba yun sasabihin? Siguro nga imagination ko lang ang lahat. Pero para kasing nakita ko rin yun sa ngiti ni Tita Adela. Maya-may naramdaman kong hinihimas ni Tita Adela ang buko habang nasa likuran ko siya. This time naisipan kong tingnan ulit siya. Baka nag-hallucinate lang ako kanina. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Of course, ngingiti rin siya sa akin. Pagkakita ko sa kanya, hindi ko na napigilang mapatras. Oh God, hindi nga ako nagkamali ng tingin. Janice, nangunot ang noo niya. Napansin siguro niyang namutla ako at tila nawala sa sarili. Ano kayang ibig sabihin ng nakikita ko? Premonition ba ito? Isang premonition nga ito. Ano naman kaya ang maaaring mangyari? Kinakabahan ako. Hindi ko na siya inimik pa. As if naman makakapagsalita ako. Sa halip pumikit na lang ako. Naramdaman kong hinaplos niya ako. Sa pisngi, dahil doon ay napamulat ako. Malalahan lang ang ginawa kong pagmulat. Dahan-dahan lang. Malakas ang pakiramdam kung may madidiscover ako. Kinakabahan ako. Hayan na. Wah, wala lang. Akala ko may makikita akong kakaiba. Wala lang pala. Nakatingin pa rin sa akin pero ako nang makita ang ngiti niya. Janice, bibili lang ako ng pagkain natin sa labas ha. Mabilis lang ako. Pagkasabi niya ay tumayo na siya. Kinuha ang kanyang wallet at lumabas ang pinto. Pero iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Kinuha ko ang aking cellphone at tinignan kung anong oras na. It's already 9 in the evening. Ganon din yung oras sa wall clock na nasa itaas ng pintuan. Tumalikod na akong muli at saka pumigil. Gusto ko nang matulog kahit saglit lang. Matutulog na sana ako nang marinig kong bumukas ang pinto. Narinig kong lumangit-ngit ito. Ang bilis namang nakabalik ni Tita Adela. Pero hindi bali, itutuloy ko na lang ang pagtulog ko. Sandali lang ay sumara na yung pinto. Narinig ko. Maya-maya naramdaman kong bahagyang lumubog ang kama sa bandang likuran ko. Tila may umupo, tapos gumalaw ulit. Parang may tumuntong, parang may tumayo. Oo, parang may nakatayo sa likuran ko. Nakatungtong ito sa kama kung saan ako kasalukuyang nakahiga. Ano bang trip ni Tita Adela? Bakit siya nakatayo? Nakatungtong pa siya sa likuran ko at dito pa sa kama ko. Dahil hindi naman normal kay Tita Adela ang ganong kilos. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ilang sandali pa, lumundag ito. Jesus! Oo, lumandag ito. Sa puntong ito, sigurado na akong hindi ito si Tita Adela. Bakit naman niya ito gagawin? Bakit naman siya lulundag dito pa lang sa kama kung saan ako nakahiga? Tagaktak na ang pawis ko. Mami ko. Lumundag ulit ito. Help! Takot na takot ako. Lumundag pa ulit. Umuuga na ang kama. Ayoko na. Uuwi na ako. Di ko na kaya. Gusto kong sumigaw pero wala naman akong boses. Upang kahit paano ay malabas ko ang aking takot na aking nararamdaman. Umungol na lang ako ng ilang beses. Sa ngayon lang ang tanging magagawa ko. Nawala yung paglundag. Pero nararamdaman kong may nakatungtong pa rin. Lilingunin ko ba? Di ko malaman ang aking gagawin. Kinapa ko ang cellphone ko na nasa aking likuran. Naluluhan ako at kinikilabutan. Kapapa, Janice. Kapapa. Ayokong tumingin sa likuran ko. Pero anong gagawin ko? Hindi ko makapa ang cellphone ko. Nasaan na iyon? Teka, may nakakapa ako. Ano ito?
Malamig, malagkit, may mga daliri. Shoot, paa. Napabilkwas ako ng bangon at dali-dali akong lumayo sa kama. Napasandal ako sa pader at napaharap sa kama. Nakapikit ako bang nakarap doon? Didilat ba ako? Mananatili lang akong nakapikit para hindi ko makita ang hindi ko kayang makita. Bakit ba, Mira? Bakit ba? Ano ba ang gusto mo at bakit ka nagpapakita? Bakit ka nagpaparamdam? Ilang sandali pa, dumilat ako ng marahan. Dahan-dahan. Oh God. Pero wala naman. Wala naman akong nakitang kakaiba. Dahil napako ang tingin ko sa orasan. Totoo ba ito? It's already 3 in the morning. Pero kanina lang bago ako pumikit. 9:00 na nga. Posible kayang binangungot lang ako. Baka nga binangungot lang ako. Maya-maya pagtingin ko sa pinto, napansin kong bagya pa rin itong nakabukas. Marahan akong tumayo, pero bigla na lang lumangit-ngit ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas. May bumungad sa may pintuan. Isang babae. Nakasuot ito ng cowboy hat. Hi, Janice. Umiti ito sa akin. Namutla ako. Paano yung may hawak siyang martilyo? Hindi ko makuta ang mukha niya hanggang sa ilang saglit pa. Bagya siyang tumingala dahilan para masinagan ng liwanag ang mukha niya. Oh, hindi. Siya. Isusunod na kita kay Mira. Sabi nito. Bakit siya?